si Mick Zubiri, di ba, remember, nung napatalsik siya, umiiyak-iyak pa. I fought hard for this body. I fought for your independence. I gave you independence. I did not follow orders. Ganun pa siya, tayo na iyakin. Pero ang yabang-yabang nito, natatandaan nyo yung pumunta yung mga Espanyol dito sa Pilipinas? Ang sabi niya, ang mga Espanyol daw, noon pa, kaibigan na natin. Doon ako gigil na gigil talaga sa kanya. Doon ako gigil na gigil sa hinayupak na ito. Nung sinabi niya na ang mga ano daw, ang mga Espanyol daw, nagpunta daw sila sa Pilipinas as a friend. Tangina diyan. Sabi ko, ha, ba't namatay si Rizal? Tangina, ha? As a friend? 300 years sila nandirito. So para pumunta sila sa Pilipinas, bumisita sila, tapos tumira sila sa bahay mo ng 300 plus years. Putay na kaibigan yan. Diba? Sobrang kagaguhan na sabihin mo bilang ikaw ay isang Pilipino na ang pinunta ng mga Espanyol dito sa Pilipinas ay pakikipagkaibigan. Animal yan. Ang tawag sa atin ng mga Espanyol noon, Indio. Ibig sabihin, mga taga-India daw tayo. Hindi, Indio. Ibig sabihin, mga bobo. Mga mal-edukado. Ayaw nila na ang Pilipino nung panahon na yon magkaroon ng edukasyon kasi nga, pag nagkaroon ng edukasyon, tatalino ang mga tao. Pag tumalino ang mga tao, lalaban ang mga tao. Ganyan ang style ng pamahalaan ngayon eh. Nakikita nyo ba yung mga ginagawa nila? Puros bigay ng ayuda. Yung mga tao, ayaw nilang umangat ang buhay kasi nga pag umangat ang buhay ng mga yan, hindi na nila makokontrol. Hindi na nila mabibili yung boto. Pero kung yung mga mahihirap, pananatiliin nilang mahirap, bibigyan lang nila ng ayuda, aasa sa ayuda, magiging tamad. Pag ang Pilipino naging tamad, di andaling i-manipulate, di ba? So they are using the same technique na ginawa sa atin ng mga Kastila noong araw. Oo, na tayo ay pinabayaan na lang nila tayo maging mangmang. Binigyan lang tayo ng mga kapirasong mga lupa natin. Yung mga anak ninyong magaganda na pupunta sa kanila. Yung mga pinaghihirapan ng mga Pilipino na pupunta sa pagbubuwis, di ba? So ganun po yun. Ganun ang ginawa sa atin ng mga Kastila noong panahon, mga bossing. 300 plus years, nandito sila. At dun sa pang 300 plus, lumaban na ang mga Pilipino kasi bigla tayo nagkaroon ng edukadong Jose Rizal, bigla tayo nagkaroon ng mga bayani. Kumbaga, ang daming tao sa loob ng halos 400 years na inalipos na inalila ng mga ito. Ang dami ding mga Pilipino na namatay sa pakikipaglaban sa mga ito. Si Jose Rizal, binaril pa dyan sa Bagumbayan, which is Luneta na ngayon. Hanggang ngayon, naging estatwa na doon. So namatay yung mama dahil sa bayan, tapos sasabihin ng Senate President na ang mga Espanyol nung pumunta sa Pilipinas ay makikipagkaibigan at kaibigan na natin ng Espanyol noon pa. Gunggong, di ba? Gunggong. Ngayon, nagstay ako doon. Nagstay ako doon, inis na inis ako sa kanya at lahat ng iba pang niya mga pinaggagawa dito sa Senado, banas na banas ako. Eto na. Kung napatalsik siya sa Senado, putya yan, nanisi pa siya ng ibang tao. So sinisisi niya pa yung mga nasa Malacanang sa pagkakatanggal niya. Yung pala, sabi ni Banat Bay, hindi ka naman doon tinanggal. Kumbaga, napakadami mo ng mga kalokohan dyan sa Senado at enough is enough. Kaya nagpalihim na nag-usap-usap na sila na patalsiking ka. Ngayon, isa ito sa lumalabas na reason bakit siya napatalsik. Ito daw, panggigipit niya kay Bong Revilla Jr. Ako, hindi ako naniniwala na dahil dito kaya siya napatalsik. Maaaring isa lang ito sa mga pambubuli niya dyan sa Senado, sa mga miyembro ng Senate, isa lang to sa mga nakuhanan ng video na pangbubuli niya, mga bossing. So eto, tingnan mo kung papaano niya ginawang laruan
yung isang distinguished na senador. O sabi nito, saan mo nakuha yung kwento mong yan? Sa tumbong mo. Oo, sa puwet mo. Oh, okay na? Okay na? Oh, okay na. Okay, sige. So, balik tayo dito sa usapan. So, sinasabi kasi nila Senator Bato na ganito, ganyan, itong isa sa mga reason kung bakit tinanggal yan. Hindi ako naniniwala. Pinapakita ko tong video na to sa inyo at ipapakita ko itong video na to sa inyo just to show na itong mamang ito ay talagang parang Kastila talaga to. Oo, para talaga siyang Kastila. Ganito yung mga Kastila nun. Hoy, sino may sabing magpahinga ka? Ha? Hindi pwede magpahinga. Pag nagpahinga, ibibigti kita ng patiwarek. Diba? For the longest time, yung mga Espanyol ganyan sa atin, mga racist, mga hayop na yan eh. So ganito ang ginagawa niya, para siyang isang praile. Para siyang si Padre Damaso na kinakausap ang isang Pilipino. Hoy, sino may sabi sa'yo pahinga ka? Boss, pilay po ka. Wala akong pake. Isang paa gamitin mo. Saka ka na magreklamo pag putol na yan 2 paa mo. Ha? Isa kang alipin. Oh, kaya yan, dahil dyan. Panoorin nyo tong video na to para malaman nyo. Alam ko naman napanood nyo na, pero parang si Morales lang din yan. Panoorin natin ng paulit-ulit para nakakainis. Are you in coma? You're not in coma. Sobrang bastos. Kasi si Francis Tolentino, tumayo siya sa plenaryo, tapos sinabi niya, Mr. President, kasi nakikita ko yung isang kasamahan natin dito na halos buhatin na. Halos buhatin na yung isang kasamahan natin dito dahil may sakit. Kulang na nga lang mag-wheelchair yung mama. Pero syempre, nakakahiya nga naman na isang action star, makikita mo nag-wheelchair, di ba? Napakahina mo naman nun. So kaya pinipilit nung mama maglakad. Ayaw niya mag-wheelchair dahil syempre, bata pa siya tapos mag-wheelchair. Sabi niya, darating din ako dyan sa wheelchair. Pero wag muna ngayon, di ba? So pinipilit niyang maglakad. Ngayon, ang sabi ni Tolentino, baka naman pwede sir, yung request niya or ako mismo, nakikiusap ako na wag na nating paatinin dito itong mama kasi baka memya, mapasama pa tong lagay nito, maano pa tayo, magka-problema pa tayo. O sabi din ni Bato, oo nga naman, ako nga si Kumar Si Kumar nga may kasama ng doktor, gusto nang magsalita. Pero hindi ko pa pinagsalita kasi baka memya dahil sa hearing ko. Tumirik pa mata niyan at mamatay yan Siyempre ayaw ko naman yun, di ba? Kasi nga makatao naman tayo dito. Yun yung sinabi ni Senator Bato nun Nung nakita niya si Maricel Soriano na nanginginig, sabi niya, anong klaseng tao ako kung nanginginig na nga yung tao, takot na nga yung tao, lalo ko pang gugulpihin, di ba? So anong klase ako? Gumaganon siya. So ngayon, ganun din ang panukala nitong mga senador na, sir, baka naman pwede, na lang natin tong tao, pauwiin na natin. Half day na lang siya, half day. Half day na lang siya. Sabi ni Subiri, half day na nga, nag-lunch break pa. Sabi ni H. Lisa, Boss Dada, maganda lang nalahian tayo ng Spanish. Parang kayo lang yata Parang Aprikano nakalahi sa akin so yun ang sinabi ni Ngayon, nung sinabi niya na hindi pwede kasi magagalit si ganito, si ganyan. Hindi naman tama yun kasi nakita ko yan, nakikipag-picture pa yan kay Bongbong nung nakaraan. Imbis na ako nandoon, siya nandoon. Hindi nga ako inimbita doon, tapos siya nandoon, pilay pa siya. Nakaka-attend nga siya doon Tapos pagdating dito, gusto niya umabsent. Insecure ang Becky. Insecure. Diyos ko po. So eto, hindi, joke lang yun kunyari lang yun, di totoo yun. Sinabi ko lang yun. So, nagtalo-talo silang ganyan. Sabi nga ni Bong Revilla, tumayo siya, sir, namaganga yung pa ako Galing nga ako doon, namaganga yung pa ako. Pero sige sir, para lang sa ikasasaya mo, papasok ako kahit mabulok ang pa ako dito para sa bayan, gumanon. So, pagkatapos nun, bumaba itong si Padre Damaso.
Bumaba si Padre Damaso, tapos kinausap niya si Bong Revilla na parang aso. Huy, sinasabi mo, masakit pa mo? Bakit tumatumbling ka dun sa, sa tulom Oh, masakit pala paa mo. Bakit video ka ng video nang nag-gym ka sa bahay? Masakit pala paa mo. O, comatose ka ba? Comatose ka ba? Nakakapagsalita ka pa naman Nakakalakad ka pa naman. Nakarating ka nga dito. Hindi ibig sabihin kaya mo. Oh, so yun ang pinakamasama nito, na itrato mo na parang aso, itrato mo na parang totoy bata, taong grasa. Itong kasama mo sa Senado, paano ka nga naman irerespeto bilang ama nila dyan? Kung putya, masyado kang kala mo nalalamangan ka. Alam mo, ganito yung mga kasama mo sa trabaho Yung putang ina niya, sumbong ng sumbong sa boss nyo, tungkol sa'yo, akala mo magiging siyang tagapagmana nung kumpanya. Putya, mauuna pang matanggal sa'yo yung mga yan. So, eto problema, ayan. O kayabangan niya, asan na siya ngayon? Namamalimos siya ng komite. Nito ni Janet Maslowski, ayaw ko kay Revilla kasi hindi, ayaw nyo kay Revilla kasi syempre artista, alam nyo na mababa ang tingin nyo sa mga artista Pero ibig sabihin, sabi nga ni Janet Maslowski, mali si Zubiri dyan. Mali talaga kasi senador din yan, binoto rin ng taong bayan katulad mo. Nagkataon lang, kadikit mo presidente, kaya mayabang ka na parang kung makapagsalita ka dyan, akala mo untouchable ka. Siguro nakita nung mga senador, tayo nan to, laki na ng ulo nito kaya pala hindi na lumalabas ng Senado to. Kaya pala hindi na lumalabas sa Senado to, hindi na pala kasya yung ulo nito sa pinto sa sobrang laki. Kaya pala dito na nakatira sa loob. Ayun. Panoorin nyo pa mga bossing itong video na to. You know, under Senator Soto, hindi ganun. Bastusan na tayo dito Nire-respeto kita. Don't do that to yourself. Are you in coma? You're not in a coma. At the risk of You know, under Senator Soto, hindi ganun. Bastusan na tayo dito Nire-respeto kita. Don't do that to yourself. Diba? Don't do that to yourself. Ang alin? Ano yun? Siya ba nag-opera sa sarili niya? Opera ko yung sarili ko. Putay na yan, mga 17 stitches. Kalkaling ko yung karne ng paa ko para hindi ako pumasok sa Senado. Sinasabi nito na don't do that to yourself. Hindi, Diyos ko po, kasimple-simple nito. Ang daming si Pacquiao nga, boxing ng boxing. Taina, hindi nga nakaka-attend sa Senado, pinapayagan ng Senate President dati. Pinakamadaming absent si Manny Pacquiao. Tumakbo pa ng presidente ang animal. Saan ka naman makakita? Putain na, pinakamarami ng absent, gusto pa maging presidente ng Pilipinas ng hayop. Anong gagawin niya pagka 3 months siyang nagtitraining? Ano yun? Wala tayong presidente ng 3 months. So, itong hindi ko maintindihan, nambubuli ka ng kapwa mo, pero yung mga dati naman, gumagana naman yan. Marami namang mga senador na lagi din naman mga absent. Katulad niya, si Lito Lapid. So, sobrang ang pangit talaga nitong ginawa na to ni Zubiri. Maaaring si Bong Revilla ay hindi nyo paboritong senador, pero sa ginawa nyo kay Revilla, tingnan mo si Revilla pa yung parang may pinag-aralan. Ito si Zubiri, may pinag-aralan to Nag-aral to sa mga pinakamamahalin na mga eskwelahan. Ito si Zubiri ay galing sa mayaman bilyonaryong pamilya. Heredero mga yan. Kita mo kung gaano ka matapobre. Mantakin mo Bong Revilla na yan, ginaganyan niya. What more kung ikaw? What more kung tayong mga maliliit na tao, di kayang-kaya tayong matain nito. Iyan nga, kasamahan niya May sinabi na sa buhay yan, ilang kontrabida na pinatay niyan sa pelikula. Ang dami na. Kumbaga, ang dami nang niligtas niyan na nakidnap sa pelikula. Ang dami ng mga first lady. Ang dami ng mga leading ladies niyan. Ang dami ng mga biyenan na na nalagpasan yan. Ibig sabihin, sobra na ang kalibre nito ni Bong Revilla. Hindi naman to yung mga bagong artistang mga senador. Oo, para puntahan mo pa dyan, tapos ganunin mo na ano ka ba? Baldado ka ba? Naka-respirator ka ba?
Comatose ka na ba? Oh, bakit ba't hindi ka haatin? Oh, parang binubuli niya talaga. Nakita mo kung sino yung bigger person dito sa video na to. Si Bong Revilla, sabi niya, pare, tama na. Pare, nagkakabastusan na tayo eh. Nire-respeto kita. So imaginein mo, nire-respeto ka pa ni Bong Revilla habang binabalasubas mo siya. So ikaw, wala kang respeto sa kanya, pero siya kahit binabalasubas mo siya, nire-respeto ka niya. Ang nakakatawa pa dito, ang daming mga senador, pinipigilan ka na, dare-daretso ka pa din. So ito ang totoong ugali ng mamang ito kapag ka walang kamera. Oo, elitista ka. Oo, so alam na natin kung ano talaga kulay netong mamang ito. O, huling-huli sa akto eh. Di ba pwede ka namang ipatawag mo yan sa opisina mo, kaya punta mo siya sa opisina niya pagkatapos. O, punta ka sa opisina, Bong, ano to? Si Robin ganyan mo, susuntokin ka nun. Oy, Are you in coma? You're not in a coma. At the risk of You know, under Senator Soto, hindi Huwag ka ganun. pare. Bastusan na tayo dito eh. Nire-respeto kita. Don't do that to yourself. Are you in coma? You're not in a coma. at the risk of You know, under Senator Soto, hindi Huwag ka ganun. pare. Bastusan na tayo dito eh. Nire-respeto kita. Don't do that to yourself. Are di you ba? Oh, so yun makikita mo kahit na ayaw na ni Bong Revilla, dinidiretso-diretso niya pa rin. O mahaba daw ito, naputol lang eh. Mas marami pa daw kayo sanang makikita eh. Oo, kaya lang wala eh. So ito yung gusto nating sabihin na itong mga politiko na to, you have to understand na ito po ang totoong ugali ng mga politiko. Yung mga politiko na yan, mabait lang yan kapag ini-interview ng media. Mabait lang yung mga yan kapag maraming mga nakatingin. Ito nga, dami nang nakatingin. Binastos niya pa yung kapwa niya senador eh. What more pa kaya kayo? Hindi ba? Ang bait-bait niyan nung nagbibitaw ng mga statement na parang pinagtanggol niya ang senador, ginawa niyang lahat para sa mga kasamahan niya, naging siyang mabuting Senate President, pero putya, may mga ganito pala siyang ginagawa behind the scenes.